Hello mga ka-story, na imbag na aldaw tayo amin for today's video. Ayan, alam ko na naghahanap ka ng magandang business or business na maliit yung puhunan, kaya ka nandito at nanonood. Alam ko nag-iisip ka kung ano ba yung magandang business na pwedeng simulan sa maliit na puhunan at syempre, madaling i-put up. So, nais mo bang magkaroon ng sari-sari store pero nag-aalangan ka pa or pinag-iisipan mo pa? Ngayon, pag-uusapan natin yung advantages and disadvantages ng pagkakaroon ng isang sari-sari store. Ngayon, bibigyan kita ng ilan sa mga idea kung ano-ano nga ba yung mga advantages and disadvantages ng pagkakaroon ng isang sari-sari store para magkaroon ka ng sapat na idea at mapag-isipan mo. So, ayan, punta muna tayo dito sa advantages ng pagkakaroon ng sari-sari store. Una sa ating listahan ay ang mababa or maliit ang puhunan or capital. Pwede kasi tayong magkaroon ng sari-sari store kahit sa bahay lang at sa halagang 5,000 pababa or pataas man yan ay pwede ka na makapagsimula ng sari-sari store. Sa 5,000 pesos ay marami ka nang mabibiling iba't ibang uri ng paninda. At mostly kasi, karamihan sa mga nag-i-start sa sari-sari store ay maliit lang yung puhunan. Hindi naman kailangan na malaki yung puhunan mo sa sari-sari store para makapagsimula ka. Meron nga dyan na nagsasabi na nag-start lang sa halagang 3,000 pesos at ngayon ay malaki na ang kanilang sari-sari store. Nasa sipag at diskarte lang yan kasi kung paano mo papalaguin ang iyong maliit na puhunan. Dalawa ay pwede kahit sa bahay lang or yung tinatawag na work from home. Ayan, hindi mo na kailangan na mangupahan or magbayad ng monthly rent para lang magkaroon ng sari-sari store or business. At syempre, kung nasa bahay ka lang, naaalagaan mo ang iyong pamilya or ang iyong mga anak. Pangatlo ay may customer ka na agad. Hindi mo na problemahin kung sino nga ba yung magiging target customer mo kasi andyan yung mga family members mo, andyan yung mga kapitbahay mo, andyan yung mga kamag-anak mo as long as maganda yung relationship mo sa mga kapitbahay mo, kamag-anak mo dyan sa inyo. Pang-apat, flexible operating hours. Pwede kang magbukas o magsara sa kahit anong oras na gustuhin mo. At syempre, kahit umulan, bumagyo man yan, kapag may business kang sari-sari store ay kumikita ka pa rin. Number 5 ay may regular kang daily income. Dito ay magkakaroon ka ng daily income or steady income. Kahit minsan naubos mo yung pera mo pa sa pamimili ng iyong mga paninda, ay magkakaroon ka na naman ulit kapag meron na ulit bibili sa iyong tindahan. Ayan, hindi ka na uubusan na pera. Basta masipag ka at magaling ka na mag-isip ng pwede mo pang idagdag sa iyong tindahan aside din na sa loob ng iyong sari-sari store, maging matumal man yan ay kikita ka pa rin. Ayan yung kagandahan ng pagkakaroon ng sari-sari store kasi nagkakaroon tayo ng regular daily income na nakakatulong sa atin sa ating pang-araw-araw na gastusin sa ating bahay. So ayan, punta naman tayo dito sa disadvantages ng pagkakaroon ng sari-sari store. Una ay pagkakaroon ng maraming competitor. Alam naman kasi natin na ang sari-sari store ay maliit lang ang puhunan at ang pinakamadaling i-put up na business. So, kaya nagkakaroon tayo ng maraming kakompetensya. So, ang pinaglalabanan talaga ng mga sari-sari store ay ang presyo ng mga bilihin sa tindahan. Pangalawang disadvantages ay hindi kalakihan po ang kita ng sari-sari store. Kasi alam naman natin na kapag sari-sari store, kapag sinabing sari-sari store ay maliit lang po yung tubo ng mga nagsasari-sari store. Hindi naman kasi maganda na kapag linakihan po namin ang aming tubo ay baka mamahalan na po yung aming mga customer at wala na pong pumunta or wala nang babalik dito sa aming mga tindahan. Kahit may mga regular ka pang mga customer, kahit nga may mga suki ka pa, kung kapag nalaman nila na mas mura dun sa kabilang tindahan, ay pupuntahan talaga nila yun kasi alam naman natin ngayon na nagiging practical na yung mga tao sa mahal na bilihin. Pangatlong disadvantages ay long working hours. Hindi tulad sa trabaho na 8 to 5, 6 to 9, hindi po pwedeng gano'n. Sa sari-sari store, kailangan maaga kang magbukas at late na rin kung
close. Kasi kinikater natin dyan yung mga papasok sa trabaho, yung mga papasok sa school kapag umaga. Sa gabi naman, ayan, kinikater natin lahat yung mga mamimili. Kasi nakakahinayang naman kasi ko yung benta natin kung maagang nagsasara yung ating sari-sari store. Nagiging advantages din kasi natin na kapag yung mga katabi nating sari-sari store, yung mga kakompetensya nating sari-sari store ay maagang nagpo-close. Kaya ginagrab natin yan. Number 4 na disadvantages ay walang inventory. Basta-basta ka na lang bumibili, hindi mo tinitingnan kung ano nga ba yung mga fast moving sa iyong tindahan, ano nga ba yung mga nauunang nauubos, or hindi mo tinitingnan yung mga first in, first out na kung saan ay na-expired na yung mga nauna mo na palang pinamili. So ayun, walang proper inventory, hindi mo na monitor ng maayos ang iyong tindahan. Number 5 ay ang utang. Yan ang hindi po talaga maiiwasan sa mga sari-sari store. Kahit maglagay ka pa dyan ng no credit, ayan, alam kong hindi mo yan mapapanindigan, lalong-lalo na kung yung mga kamag-anak mo, mga family members mo, yung uutang na sa tindahan mo. Pero na lang kung talagang matibay ka at hindi mo talaga gustong magpautang. Ito yung nagiging dahilan kung bakit hindi natin napapaikot ng maayos yung ating mga kita or yung ating puhunan or tinatawag natin na mga cash flow sa ating tindahan. So, ito po yung ilan sa mga advantages and disadvantages ng pagkakaroon ng isang sari-sari store. Maganda yung sari-sari store sa totoo lang kasi hindi ka nawawalan ng pera as long as yung pera mo ay pinabibili mo sa stocks mo sa tindahan, so hindi ka nawawalan talaga ng pera. Pero pera ng iyong tindahan. So ayan, kung mayroon kang tindahan, pwede mong maging takbuhan din sa oras ng iyong kagipitan. So ayan, maganda po ang sari-sari store. So ikaw na nagbabalak na magkaroon ng sari-sari store or nag-iisip ng magandang business na maliit ang puhunan, itry mo po yung sari-sari store. Wag kang plano ng plano, wag kang isip ng isip, baka maubos yung pera mo yan kakaisip. Simulan mo na kahit sa maliit lang na puhunan. So ayan lang for today's video. I hope na nabigyan ko na naman kayo ng konting idea. Huwag kalimutang mag-subscribe and hit the notification bell para always updated kayo sa lahat ng ating i-upload na video. And see you in my next video. Happy selling ka story. Bye!